Kung mapapansin po natin dito sa ating forecast track with the legend, typhoon category, pero we're not ruling out the possibility na mag-super typhoon siya. At pag nagkaganon, ang pinakamataas natin na-expect na warning signal ay posibleng umabot po ng hanggang 5. That is why, yes, warning signal number 5. Pag inabot yung super typhoon category. Mas lumakas pa ang bagyong Leon at itinaas na ito sa severe tropical storm category ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA. Sa presko ng PAGASA, patungkol sa binabantayang Kongray o Bagyong Leon, huling namataan ang Severe Tropical Storm Leon sa layong 735 kilometers silangan ng Kasiguran o 780 kilometers sa Aurora, silangan ng Echage, Isabela. Taglay nito ang lakas ng hanging aabot sa 95 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbugsong aabot sa 115 kilometers per hour. Inaasahang lalakas pa ang bagyo sa passage nito sa Philippine Sea at aabot sa typhoon category sa loob ng 24 oras. Hindi inaalis ng PAGASA na posibleng umabot sa super typhoon ang bagyong Leon at posible rin nilang itaas sa signal number 5 ang lakas ni bagyong Leon. Patuloy pa rin ang pagkilos ang bagyo pakanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Dahil dito, itinaas na ang signal number 1 ang mga sumusunod na lugar sa Luzon. Pakinggan nyo mabuti mga kababayan para malaman nyo po kung kasama ang inyong bayan at makapaghanda sa paparating na bagyong Leon. Kabilang sa Batanes, Cagayan ang Babuyan Islands, Isabela, Ilocos Norte, Abra, Apayao, Kalinga, eastern portion of Mountain Province, eastern portion of Ifugao, Aguinaldo at Alfonso Lista, eastern portion ng Quirino, Madela, northern portion ng Aurora, Dilasag, Kasiguran, Dinalungan, northern portion ng Catanduanes, Pandan, Bagamanok, Panganiban, Viga at Gigmoto. Mananatiling suspendido pa rin ang klase sa ilang mga lugar sa ating bansa dulot sa pinsalang iniwan ng bagyong Christine. All levels, public at private, Batangas, Lemery hanggang October 31, Calaca, face-to-face classes only. Hanggang October 31, Nasugbu, face-to-face classes only. Hanggang October 31, San Luis, face-to-face classes only. Hanggang October 31. Laguna, Piñan, San Pedro, face-to-face classes only. Hanggang October 31, Cavite. Noveleta, face-to-face classes hanggang October 31. Batangas, hanggang senior high school, public at private. Talisay, face-to-face classes hanggang October 31. Laging paalaala po ng PAGASA sa ating lahat, maging alerto, maghanda sa mga banta ng malalakas na ulan, lalo na po sa banta ng pagbaha o pagguho ng lupa. Huwag makipagmatigasan sa kalikasan o matigas ang ulo. Kung kailangang lumikas na po kayo mga kababayan dahil mahirap kalaban ng inang kalikasan. Narito ang inilabas na preskon ng DOST PAGASA patungkol sa paparating na bagyong Leon. Pakinggan niyo po mabuti mga kababayan at lagi po tayong mag-ingat. So makikita natin sa latest satellite image animation na yung tinatayang sentro ni Leon ay nasa karagatan pa. At kaninang alas 10 ng umaga, ito ay nasa layong 735 kilometers pa ang layo, silangan ng Kasiguran Aurora, or sa layo naman na 780 kilometers silangan ng Echage Isabela. So taglay ni Leon ang lakas ng hangin, umabot hanggang 95 kilometers per hour malapit sa gitna nito. At yung pagbugso, abot naman ng hanggang 115 kilometers per hour. Ditong nakaraang 6 na oras, kumilos ito sa direksyong westward naman sa bilis na 20 kilometers per hour. So makikita natin, ito yung sentro ng bagyo, makapal ang ulap sa western at saka southern side ng bagyong si Leon. Kaya kung kumilos pa ito ng palapit sa mga susunod na araw, bagamat offshore pa, ay posible na nga makaranas ng pag-ulan yung ilang bahagi ng ating bansa. So ano nga ba yung mga lugar na may warning signal? Bagamat malayo pa yung bagyo, ulitin natin, yung warning signal number 1, ang lead time nito ay up to 36 hours. Ibig sabihin, hindi po dahil nagtaas na tayo agad ng warning signal, ay agad-agad mararanasan. Meron pa tayong lead time na almost 36 hours para paghandaan bago natin actually maranasan yung actual na epekto ng bagyo dito sa mga babanggiting kong lugar. Batanes, Cagayan, kasama ang Babuyan Island, sa lalawigan ng Isabela, sa may bandang Ilocos Norte, Abra, Apayao, Kalinga, sa silangang bahagi ng Mountain Province, silangang bahagi ng Ifugao, sa silangang bahagi ng Quirino,
dito sa northern portion ng Aurora at sa northern portion ng Catanduanes area. Ulitin po natin, no? Not necessarily agad-agad na may mapag-ulan at pagbugso ng hangin sa mga oras na ito, the moment na nakataas nga yung warning signal, may lead time pa po. Ibig sabihin may palugit pa para makapaghanda pa tayo. Sa mga susunod na issue once, yung palugit na yon, yung lead time ay dahan-dahang mababawasan habang lumalapit nga itong sentro ng bagyong si Leon sa ating bansa. Forecast track natin ang bagyong si Leon. Makikita po natin yung sentro ng bagyo ay hindi natin inaasahang tatama. Pero yung area of probability, yung parang apa na kung saan nakapaloob yung center track, nagpapakita na may posibilidad na tumama ito sa either of the Batanes Group of Island or Babuyan Group of Island or hindi. So, kaya nagpa-press con po tayo ngayon ay para bigyang din na regardless of the scenario, kailangan handa yung mga kababayan natin, lalong-lalo na po sa northern at saka eastern section ng Luzon sa mga susunod na araw. Makikita natin sa forecast track na ang bagyo ay posibleng ang maging typhoon bago tuluyang lumapit dito sa may bandang dulong hilagang Luzon at maaaring kumilos ng may kalapitan, pass closely over the Batanes area sa darating na Miyerkules o Huwebes. So itong bagyo ito, hindi rin natin niro-rule out na makaranas ng rapid intensification at posibleng ma-reach niya agad yung typhoon category within the next 24 hours or within 24 hours. Ngayon, kanina nabanggit ko yung rain bands nitong si Leon, ano nga ba yung mga lugar na uulanin. Simula ngayong araw hanggang bukas, may nakikita tayong posibleng heavy to intense rain sa lalawigan ng Antique, moderate to heavy naman sa lalawigan ng Cagayan, kasama ang Babuyan Island, Occidental at Mindoro, Negros Occidental at Palawan. Samantala, bukas ng hapon hanggang Wednesday, Antique, posibleng makaranas ng intense to torrential, heavy to intense naman, Occidental Mindoro, Cagayan, Batanes at Babuyan Island. Samantala, moderate to heavy rains, Ilocos Norte at Ilocos Sur, ganun din sa Apayao, Negros Occidental, Aklan, Cavite at sa Palawan. Sa darating naman ng Miyerkules ng hapon hanggang Huwebes ng hapon, may mga pag-ulan tayong inaasahan, heavy to intense, Batanes, Babuyan Island, Occidental Mindoro at Cavite, at moderate to heavy rains naman, Ilocos Region, Antique, Palawan, Zambales, Bataan at Batangas. So generally, habang lumalapit yung bagyo, hindi lamang yung mga lugar sa northern at saka eastern section ng Luzon ang pwedeng ulanin. Mapapansin natin na may mga lugar din dito sa western section ng southern Luzon at maging sa western part ng Visayas ang pwedeng ulanin sa mga susunod na araw. Samantala, in terms of malakas na hangin naman, posibleng strong to gale force gust sa mga lalawigan ng Batangas, nakararaming bahagi ng Mimaropa at ng Bicol Region, sa Visayas, sa nakararaming bahagi ng Northern Mindanao at sa nakararaming bahagi ng Caraga Region ngayong araw. Mga pagbugso ng hangin yan, no? Bukas naman sa Aurora, dito sa Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Visayas, Dinagat Island, Surigao del Norte at Camiguin. Sa darating naman na Miyerkules, mga pagbugso ng hangin, posibleng maranasan sa lalawigan ng Aurora, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Negros Occidental at Northern Samar. So yung minsan pagbugso ng hangin, no, pwedeng hindi naman to prolong or matagalan, pero pwede pa rin itong maging peligro sa mga ilang kababayan natin. Pwede pa rin occasionally makapagpatumba ng mga ilang uri ng pananim, pwede na yung mga light materials, liparin. And then in terms of sea condition, sa ngayon wala pa tayong nakataas na gale warning, pero posibleng mamayang hapon po, magsimula na po tayo mag-issue ng gale warning, no? In the next 24 hours, inaasahan natin posibleng umabot ng 4.5 meter ang mga karagatan sa paligid ng Batanes, habang up to 4 meter naman dito nga sa karagatan sa paligid ng Babuyan Island at Sabela at sa eastern seaboard ng mainland Cagayan. That is within the next 24 hours. Now, habang lumalapit pa yung mga bagyo sa bandang Northern Luzon area, posible pong maging maalon hanggang sa napakaalon ng mga karagatan dito nga sa northern at saka eastern seaboards ng Luzon. Yan muna ang ating weather update sa ngayon. Maraming salamat sa DOST Pagasa sa pagbabahagi ng kanilang mahahalagang insight sa ating panahon. Mabuhay ang Pilipinas!